The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door. And he preached the word to them. They came bringing to him a paralytic carried by 4 men. Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to him, "Child, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there asking themselves, "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins?" Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves. So he said, "Why are you thinking such things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth." He said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your mat, and go home." He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, "We have never seen anything like this." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nung panahon po ni Jesus, uso po yung camaraderie o pagtutulungan. Sa ating mga Pilipino, meron tayong term dyan na bayanihan. No? Ito yung pagtutulong ng mga tao para magawa ang isang trabaho na walang inihintay na kapalit. At ito po ay isa sa mga nakita ko sa Camiguin Island, kung saan po ako na-assign ngayon, nung panahon na maraming bagyong dumaan sa bahagi ng norte, sa dulo po ng norte. 5 bagyo po, no? Nakita ko yung pagtutulungan ng mga tao. Nung nasira yung mga tulay, talagang nagtulong-tulong yung mga tao. Nagbuhat ng mga bato para maitayong muli yung nasirang tulay. Ganon din yung mga bahay-bahay na mga lumipad ng mga panahon na malalakas ang bagyo. Nakita namin kung paano sila nagtulong-tulungan. Sa ating ibanghelyong narinig, merong grupo, yung 4, tinulungan nila yung kanilang kaibigan na isang paralitiko, paralyzed, hindi makalakad, no? Hindi makatayo. Kaya nung narinig nila na si Jesus ay nandoon sa Capernaum, pinuntahan nila. No? At dahil maraming tao humihiling ng kagalingan, hindi sila kasya. Kaya ang ginawa ng 4 na mga kaibigan na kasama nilang paralitiko, umakyat at yung bubong ay binuksan at doon sila dumaan para mailapit sa ating Panginoon. Ano ang pwede nating matutunan dito sa gospel o ano sinasabi ng mabuting balita ngayon? No? Ano sinasabi? Usually po, ang unang requirement ng ating Panginoon, kung gusto mong gumaling, kung kayo ay may sakit, una ay yung pananampalataya. Naniniwala ka ba na gagaling ka sa pangalan ni Jesus? No?
Marahil, nung binaba yung paralitiko nung apat, no? At sabi nga dito, nakita ng Diyos. Jesus saw their faith. Nakita ng Diyos yung pananampalataya. Nino, yung mga nagdala doon sa taong paralitiko na hindi makalakad, di makatayo. Kanino naniwala ang Diyos? Doon sa mga nagdala na yung dinala nila ay gagaling. Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Sa paralitiko, your sins are forgiven. Para bagang sinasabing, you are healed. Pero paano? Gumaling ang paralitiko hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa tulong ng kanyang mga kaibigan na nagdasal at naniwala na gagaling ng kanilang kaibigang paralitiko. Napakagandang pagnilayan natin, no? The power of intercession. May mga panahon pag tayo, siguro sa mga taong may sakit, minsan nararamdaman nila na parang wala na akong pag-asa, hindi ko na kaya. Di ba? Pero dahil sa mga kaibigan o dahil sa mga humihingi tayo ng dasal, no? Gumagaling tayo. Kaya huwag kayong manghinayang, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mga nasa online ngayon, kayo din mga nandirito ngayon. Humingi kayo ng dasal sa mga kaibigan ninyo, mga mag-anak. Pagdasal mo naman ako. Madalas ko marinig yan, at kung minsan nga madalas din po kung makareceive ng mga chat. Father, please pagdasal niyo po, ganyan. At usually po, isinasama ko yun sa misa, sa aking panalangin. No? Dahil naniniwala ko dun sa power of intercession. Kung hindi kaya, feeling nyo na walang kayo ng pananampalataya, hopeless, humingi kayo ng panalangin. Minsan dumaan din sa buhay ko, buhay din namin. Pag talagang alam namin na, naku, mukhang ano to, minsan dumadalaw din ako sa mga madre, sa mga nuns, sa mga mongha. At doon, humihingi din ako ng panalangin. Sabi ko, humingi po sana ako ng prayer para sa mga, ito pong mga taong may sakit. Especially pag family. Kasi sila yung madalas magdasal. May time nga noon na seminarista po ako, student brother. Sa mga novices ako nang hingi ng prayer. Na dito sa novitiate. Sabi ko, please pray naman po. Dahil mag-undergo ng operation. Hindi lang yon. Kung halimbawa, feeling ninyo nagawa nyo na lahat, meron pa namang way. No? Dito sa Manawag, maraming pumupunta para humingi lang dasal. Lalo na sa ating mahal na ina ng Manawag. Humihiling, na nawa sila'y gumaling, yung mga kaibigan kang mag-anak. At naniniwala, marami pong nagpapatotoo dito. Father, marami pong salamat. Kami po'y gumaling, ganyan. Hindi ko sila kilala pero nag-i-inform sila. At naniniwala ko na ating mahal na ina ay patuloy na ipinagdarasal tayo para ilapit tayo sa Panginoon. Yung mga dasal natin, naririnig ng ating mahal na ina yan. At sa kanyang pakikinig, yun din ang dinadasal niya sa ating Panginoon. Ano? Hindi po yan po ay patotoo. No? Marami po nagpatotoo tungkol dyan. At nawa po, huwag po tayo mawala ng pag-asa, lalo po ngayong panahon ng Jubilee Year, Pilgrims of Hope, tayo umaasa parati, lagi may pag-asa. No? At ipagdasal po natin sa Diyos, yung ating mga hinihiling na mga kagalingan, na nawa po lahat tayo ay gumaling na sa ating mga karamdaman sa pamamagitan din ng mga tulong ng ating mga kaibigan at kamag-anak.